Si Harley ang isa sa mga dati kong paboritong main hero. At si Harley kasi siya ay mage na assassin at napakaganda ipang jungler. At dito sa game na to, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginamit si Harley bilang jungler. Kasi napakahabang panahon ko siya hindi nagamit. At hindi ko alam na marunong pa pala ako gumamit ng Harley. Kaya ipapakita ko sa inyo mga diskarte na ginawa ko sa game na to. Hello class, this is Professor Joseph ML and this time Harley tutorials muna tayo. Matagal na panahon ko ginamit si Harley ngunit hindi ko alam na marunong pa pala ako gamitin siya. Nakasama na rin dito ang kakaibang emblem at kakaibang items ko kay Harley. At hindi naman ako sobrang galing at hindi rin sobrang lakas mag Harley. Mas magaling at mas malakas kayo. Kaya kung may makita kayong pagkakamali at pagkukulang ko dito sa video, pakilagay sa comment section at yan ay babasahin ko. Shoutout kay Ma'am Edeline Tan na kasama ko dito sa video, siya yung Eudora. Hello sa'yo Ma'am Edeline. Upang magamit natin ng maayos ang isang hero, napakahalaga na maunawaan natin yung mga skills na meron siya. Si Harley, yung kanyang passive ay nagbabawas ng magic defense ng kalaban kapag paulit-ulit niya itong tinatamaan. Kaya kapag paulit-ulit kang tinatamaan ni Harley, lalo kang lumalambot. Ganon yung passive ni Harley. Dahil nga sugarol si Harley, ginagamit niya yung mga baraha upang saktan ang kalaban. Itong kanyang unang first skill ang nagbibigay ng napakasakit na damage kung saan binabato niya yung kanyang mga baraha at kapag tinamaan ka ng baraha, ikaw ay labis na masasaktan. Bilang isang magician, si Harley ay gumagamit rin ng sombrero. At kapag unang pindot niya sa kanyang second skill ay meron siyang talon. Tapos kapag pinindot niya sa pangalawang beses, babalik siya kung nasaan niya iniwan yung kanyang sombrero. Parang pagbalik sa nakaraan pero wag mong babalikan ang iyong ex. Ang ultimate naman ni Harley ay lalagyan kanya ng hula hoop. At napakamapanganib ang hula hoop na to. Pero nakadepende ito sa kanyang first skill at basic attack. Kapag hindi mo tinamaan ang first skill ang kalaban, mahina ang damage ng hula hoop. So, tatandaan nyo ang combo ni Harley. Isang pindot ng second skill, papalapit sa kakampi, ultimate at first skill, basic attack. Patamain nyo yan, tapos babalik kayo dun sa sombrero. Ang ginamit kong emblem kay Harley ay Assassin emblem na may Rapture, Seasoned Hunter, and Impure Rage. Sa ganoong uri ng emblem, kaya natin punitin kahit sino at mapapabilis rin yung pagkuha natin sa ating mga objectives. Dahil mayroong Hanzo sa kalaban, kailangan kong ingatan yung aking mga buffs. Inuna ko yung asul na blue buff at sinunod ko ang pulang red buff. At bago ko makalimutan, ilalagay ko na pala dito ang aking build. Ito yung build ko sa kanya sa game na to. At sa build na to, kahit sino kayang punitin sa isang combo ni Harley na tinuro ko kanina. Kapag ako ay isang jungler assassin, ugali ko talagang puntahan yung XP lane ng kalaban para pagdating ng unang first turtle, pilay yung lineup nila. At madali ko makukuha yung unang first turtle kung kulang sila. Kaya tinatarget ko ang XP lane. At masesecure namin yung unang first turtle dahil hindi sila makakontest. At dahil Harley yung gamit natin, madali para sa atin pitasin ang Hanzo ng kalaban at yung mga backline heroes ng kalaban. At napakahalaga rin na makuha natin yung kahit anong pwedeng makuha sa jungle area ng kalaban. Dahil kapag nakuha natin ang mga yon, bibilis tayo makabuo ng item at sila ay babagal makabuo ng item. At wala akong kaalam-alam na si Hanzo pala yung napitas. Akala ko talaga asul na blue buff lang yon, pero Hanzo pala yon. Makukuha ko ulit yung pangalawang second turtle at makakalamang na talaga kami dito. Kasi 9-3 yung score at gano'n naman talaga. Kapag ang isang Harley ay nakalamang sa early game, dapat wag mo nang hayaan na makahabol yung kalaban. Kasi pag sumapit yung late game, napakahirap na para kay Harley pitasin yung kalaban. Kaya dapat early game pa lang, samantalahin nyo na yung pagkakataon at wag hayaan na makahabol ang kalaban. At isang bagay pa ang pinaka nagustuhan ko kay Harley. Napakasarap magpahabol sa kalaban kapag gamit mo si Harley. Yung tipong parang masisiraan na ng ulo yung kalaban kakahabol sa'yo. Naaalala ko tuloy dati na minsan rin ako naghabol at nagbukang tanga.
sa taong minahal ko ng sobra. At kapag Harley yung gamit nyo, dapat marunong kayo magtago sa damo at maghintay ng tama at perpektong pagkakataon upang parusahan ang kalaban. Napakaganda rin ni Harley kapag yung kalaban ay nag-overextend. Katulad nitong Gatot Kacha, hindi niya alam na napapaligiran na namin siya, kaya ihahatid na namin siya sa hukay. Tignan niyong mabuti ang aking KDA, 900. Hindi pa ako napipitas at hindi rin ako nagkaroon ng assist. At mapipitas ko ulit si 11, so 10-0-0 na ang aking KDA at dito ako magkakaroon ng unang assist. At patuloy pa rin kami nakikipagbakbakan, walang tigil na labanan. Ayaw namin pahingahin yung kalaban. Ayaw namin sila bigyan ng breathing room. Ganon dapat yung ginagawa nyo kapag lamang kayo sa early game. Huwag nyong hayaan na makahabol yung kalaban. Huwag nyong hayaan na makapag-item ang kalaban. Pahirapan nyo sila ng pahirapan. At makukuha namin yung level 1 Lord dito, so hindi ito Luminous Lord. Kaya madali nila madedepensahan ito. At dahil nakita namin si Chang na nagpupush dun sa top lane, kinakailangan niyang pagbayaran yung kasalanan niya sa amin. Kailangan namin siyang habulin at akala niya makaka-recall siya, pero hindi siya namin nahayaan na makarecall. Ihahatid ko na lang siya sa base para libre pamasahe. Sa part na to, hinahabol ako ng kalaban, pati yung multo ni Hanzo, hinahabol ako, pati yung multo ng nakaraan na si Chang'e, hinahabol ako, pero hindi ko hahayaan na siya yung magwawakas sa aking buhay. Kung responsibilidad niya, kaya nating takasan yan pa kaya yung mga naghahabol sa atin? Sa tingin nyo? Napakaganda rin ni Harley kung yung kalaban ay nagsosolo. Katulad nitong Badang, nagsosolo ka pa dyan, siguro ang lungkot ng buhay mo. Kukunin ko rin muna tong asul na blue buff ng kalaban upang dagdag pambili ko ng items at susubukan kong pitasin dito ang kalaban. Naghihintay lang ako ng tama at perpektong pagkakataon na pumasok at dito target lock na naman si Hanzo at sabay mamba out. Kinakailangan na namin wakasan yung laban at si 1-1 ay mabibigyan. Legendary na ako dito at si Badang pumasok rin. Gatot Kacha, nandito, mamamaalam, double kill na ako at yung Badang susubukang tumakbo, ngunit hindi siya makakatakbo at kasabay kong mawawala si Badang. At tatapusin na ng mga kakampi ko dito yung laban. Naka triple kill ako doon. Wala na, finish na. At legendary lang tayo dito. Yun, hindi tayo MVP. Nag-MVP dito yung tank. At sana may natutunan po kayo sa video na to at huwag kalimutang i-share para marami pang makapanood at suporta kay Professor Joseph ML. Maraming salamat po.